When I was new, madalas din ako nasasaktan kasi nga masyadong personal at emotional. Kasi nga hindi business ang tingin ko. Siya tinitingnan as business. Pag vulnerable ka. Well, I've learned to accept that fact na ganun talaga. So kung may mawala, may darating. Sa akin parang nakikita ko mas challenging yung mga young mas exciting kasi something new, something different. And then challenge mo na rin yun, paano mo sila i-market? Abudo talaga. In fact, there was a time, pinapatigil ako ng tito-hito mo. Was sa gallery? Oo, kasi sabi niya, hindi naman daw negosyo yung ginagawa ko. Kasi sabi ko, hindi naman talaga ako nagninegosyo. Ano lang, enjoy lang ako. Magastos yan, bisyo mo, sabi sa akin. You've never thought of a gallery as a way to earn money. For you, yung tingin mo sa gallery is it's something you enjoy. Something I enjoyed, something that will, ayun, yung oras ko, tsaka masaya ako to start na ganyan. Pero nung bandang huli na rin, sabi ko, how can I sustain this? I have to make kahit paano. So nung dumating yung time na, okay, nako-cover na yung overhead ko, hindi na ako nanghihiram ng pera sa aking, masaya na ako doon. Parang ang babaw lang ng ko doon sa art na, ang babaw in a sense na hindi ko siya tinitingnan na bubuhay sa akin. Maybe because noon kasi wala akong contribution sa bahay. Hindi ako nag-aambag kung ano mang meron kami sa bahay. Pero syempre, nag-iiba na rin dahil ang tagal na. Like, minsan nga, mga collector ko pang magsasabi, ay, ang tagal mo na sa art. It's about time you make money. Sila pa nagwo-worry sa akin. Pero, siguro, I don't know, but it's just more of nag-i-enjoy ako. Basta sa ngayon, I'm happy na hindi ako nag-aabono ng overhead ko. You put yourself out there. Yeah, oo. Diba? You put yourself out there the best way you can, tapos palagi yung best. Yeah, which is vulnerable ka rin. Exactly. Kaya nga hindi madaling maging artist. Hindi ayoko maging artist. Nakikita ko anong hirap. Oh my God, mahirap maging artist talaga. Yeah. So, yun Tita, yung question siguro, ano yung tips mo for artist para magkaroon ng client base? Is it the responsibility of the artist or responsibility din siya ng gallery? Or is it the responsibility of both? Both siya. Pero syempre, basically, the artist should have to come up good work. Good work with reasonable price. Kasi kung mapansin ka naman yan na, ay, ang ganda ng trabaho, tapos mura pa, they will support. Kasi kumbaga, maliit pa lang yung amount to gamble or to, di ba? Kasi we have to face na iba na rin ang mentalidad ng mga client ngayon. Yan, building up clienteles, building up artists. So, doon tayo sa artist part. Ano yung nakikita mong exceptional sa mga artist na umaangat yung clientele, na nagkakaroon ng malaking market? Ano yung nakikita mong... Alam mo, ang hirap i-determine yan. Tita Aids. Ha. Ayun, so first question. So essentially po, podcast ko ito about the art scene. Okay. So yung format ko is we are having 4 episodes per month. So isang master, yun yung target, isang master or isang kilala na sa art scene, isang up and coming, isang group, tapos isa from someone sa business side. So Okay. kayo po yun. Oh. And So then, first ako. sa business side, ikaw yung first sa na gallery, oo. na gallery owner. So lalabas po natin to March, which is Women's Month. So yung bala ko rin for Women's Month sana all woman lineup. So essentially, Tita, ginagawa ko rin kasi educational yung pad na to. Kasi sa art, di ba Tita, wala naman talagang, hindi siya gaya pag lawyer ka or Yes, doctor yes. na may steps. Yes, yes. Sa art, walang mag-guide sa'yo, walang school na. Parang personal experience lang. Yes, even with the gallery scene, Tita. Yeah, So, yung first question is, I understand that from the province ka, from the south of the Philippines, di ba? Yeah. How did you make your way to Manila and establish yung Kaida Gallery? It was long time ago. We came here na 1979, so wala na yun, matagal na yun.
Yung sa art na lang, well, before the gallery, nag-a-art dealer ako. So, I was doing like parang pop-up exhibits, mostly in Makati, buildings like Enterprise Building, Makati Med. But I was already at that time, kahit paano, naka-circulate na ako sa mga artist. Kasi may kaibigan akong may gallery, pero yung kanyang gallery din, it's parang pop-up din. Hindi, walang physical. And then, nagbarkada, nakaibigan mga artist. And then, eventually, nakilala ko rin yung mga contemporary artists. So, nung sinabi or nung napag-usapan namin na parang, tita, mag-gallery tayo. So, I didn't expect na ganito kaseryoso yung gallery. Parang akala ko, it's just something like in the mall na parang kang, ano lang, yung may space and then you can put up any artworks that you want, that you like, that you think you can sell. So, it was not like na yung parang you have to select your artist kasi contemporary eh. So we started talaga as contemporary artists, contemporary art. And then we I have a curator before when I started. So from there, I've learned, I observed, I absorbed. So I've learned that after a while, I didn't hire a curator anymore. It was me na lang, selecting the artist, inviting, sino yung magsushow. Kasi nagtitipid ako. Titipid ako dahil overhead. Umpisa ka pa lang, so malaking overhead din. And yung mga shows mo din, halos wala namang kita. Kung minsan, may konti, but it's not enough to cover your overhead debt kasi you have the rentals, you have paying some tao mo, like utilities and everything. So, ganun yung nangyayari sa gallery. And then, I didn't realize that we will last this long. By God's grace, to 20 years na. Yung Kaida. Oh, yes. So, yung 1979 yun na you were talking about, yung pop-ups mo sa mall sa Makati. Oh, that 90s na yun. Ay, 2000 na yun. 2000 na yun. So, paano ka dito nakapasok? Parang, paano mo No, it started kasi mahilig ako sa art. But I'm not aware also ng, may commercial art pala, may ganun. Hindi ako aware. Basta just to have something on your wall. So hindi ko alam, may gallery doon sa Ali Mall na I will not mention the name, pero yung alalaki ng bulaklak, mga painting, mga kabayo, yung mga ganun ba. And then, I started talaga naging aware sa art, yung nabarkada na ako ng mga artists. O nakaibigan ko na yung mga artists. Yung kumbaga seriously looking at it na different from before. Sino sila dito? Yung Wala mga, mo lang na kaibigan mo artist. Naalala mo? marami, oo. Noon wala pa akong gallery, sila Omi Reyes, sila Kaloy Gabuco, sila Fred Ramirez, ganun. Kasi sila yung mga artist nung kaibigan ko. So, parang from friend to another friend, parang ganon. And then later part, but I started buying na rin noon, early 90s yata or late 70s. Kasi I have a friend who has a cousin who is an art dealer. So parang bilhin na niyo yan, hulog-hulugan na lang niyo, yung mga ganon. And then eventually na kaibigan ko na itong mga contemporary like sila Ferdy Montemayor. So, my first curator was Ruel Kaasi. So doon ko na mingle yung mga contemporary, so sila Manny Garibay. But I was na noon, wala pa akong physical gallery at that time before ko sila nakilala. So I was selling na. Siguro mga 2 years din yun I was selling art
without my physical gallery. Pati sabi ko, nakakapagod pala itong mga ganito, maghakot-hakot, so mag-gallery na nga ako. Ayun. At least may space ka, ano? Kesa mag-pop up kasi ho, di ba? Oo. Talagang yung egress yung Oo. nakakapagod yun. So when I put up the gallery, kahit paano, may konti na akong client base. Mhm. And it happens also that at that time when I started, yun yung malakas ang market ng Singapore. Hmm. So, madaming client from Singapore also. Pero ano lang, email, they call you. So, I have few regulars, like 3 or 4 clients, regular. So, malaking bagay yun. Meron din ako dito mga friends na nag-deal din ng art eh. Pero not in an official basis na yung like a gallery, di ba? Pero hindi sila yung yung tinatawag natin na flippers ha. So essentially may mga kaibigan silang artist, sila yung nagpo-push, nagtutulak ng mga yun nga, yung mga kaibigan nila, yung mga trabaho ng kaibigan nilang artist. So iba yung flipper sa Yeah. Actually, parang ano lang yan eh. Parang, yeah, they don't have a formal physical space. But sometimes they earn more. Kasi wala silang overhead. Mhm. Oo, totoo yun. It's just that iba kasi yung parang vision mo. So nung nandun ako, parang nakikita ko rin, sabi ko parang I learned to love the art scene, the artist. Na parang nandoon din yung parang motherly lagi na ano mo na ganyan. So, ang tinitingnan ko naman from the beginning, it was not really money. Parang, okay, parang I can help, and it was really parang challenging sa part ko. It was a challenge more than a business yung tingin mo. Yes. Kasi may mga naririnig din ako na baka hindi magtagal yung Kaida kasi it's too personal daw ako mag-treat ng tao or ng client, ganun. Sabi ko, I just continue kasi wala akong pretensions eh. Kung ano ako, yan na yun. Yeah. So kaya lang, when I was new, madalas din ako nasasaktan kasi nga masyadong personal at emotional. Kasi nga hindi business ang tingin ko. Hindi ko siya tinitingnan as business. So, vulnerable ka siya. How did you get that balance within? Kasi ako ngayon, I exhibit at your place. Mm-mm. And last year lang we did Mint. Mm-mm. Diba? I was part of the lineup. Mm-mm. So, papansin ko naman na your relationship with artists, personal pa rin siya. Mhm. Pero how do you balance that with the business side? How do you avoid the sting of Kasi I'm sure na may mga artist na pag sumikat, they would search for bigger galleries kung sa Yes. tingin nila makikita sila doon. So, how Oo. did you balance that, Tita? Well, I've learned to accept that fact. Na ganun talaga. So kung may mawala, may darating, hindi naman maubos ang artist eh. 'Di ba? Laging maraming magaling. So parang sa akin parang nakikita ko mas challenging yung mga young ano yun eh. 'Di ba? Parang mas exciting kasi something new, something different. And then challenge mo na rin yun, paano mo sila i-market? So, paano po ginagawa? Kasi dito yung reputation ng Kaida is maraming sikat na artist ngayon na nag-start with Kaida. Hindi naman. Parang mga nasa mid lang din sila. Hindi naman talaga sikat na. Pero paano ko mina-manage yung Yeah. Kasi, yung pag umalis sila or no, pag-alis nila. Pero, yung with them starting. well, yung mga bagong graduate halimbawa, they have group of friends and then nagpo-propose sila ng exhibit. So, tinitingnan ko muna yung mga trabaho nila kung pwede na ba or medyo hilaw pa. Pero among the group, like they are 8 or 10, parang mayroon ditong 2 o 3 na medyo may potential. So i-group show mo sila. After the group show, makikita mo naman doon kung sino yung medyo may potential eh. So parang nangyayari sa laan. Hindi, wala tayong magawa. Pero
not everybody din na makikita mo ngayon na hindi pa maganda ang work, hindi magaling. Kasi minsan, after a while, nakaka-produce din siya ng magandang trabaho. So, yun. Parang you just base it on your, ano na lang, kung anong paligid mo, anong tingin mo. So may intuition na kayo sa Oo. Ganun na lang siya. Based pa rin sa trabaho yun. Or makikita mo naman parang, okay, mayroon siyang yung skills nandyan, pero mukhang ano yung kulay, mukhang ano yung subject, yung mga ganon. So with young artists, mostly, nagko-comment ako. But we never, or I never ask them na mamanduhan ko kung anong gagawin. Nagko-comment lang ako na, kulay mo parang masyadong strong. Okay na yung subject mo, pero yung kulay mo masyadong strong. Mga ganon. Sino dito yung example of an artist na nung nag-usap kayo and you made adjustments na mas gumanda yung Trabaho. and yung perception ng market? Would you Well, market was not tested yet kasi kaumpisa lang Oo. Pagka matagal na siyang hindi ko na pinapakialaman. Oh. So mostly ang sinasuggest ko yung mga fresh talaga. O kung minsan naman, parang sabihin ko rin pag regular artist ko, limbawa, ang tagal na natin ganito, tagal na natin inalagaan ito, baka it's about time na ibahin natin, yung mga ganon. Let's just try, wala namang mawawala, parang ganon. Example, si Paula Hermar. Paula Hermar started talaga estudyante pa with Kaida. Ang ginagawa talaga niya, mga skulls. So, tawag namin doon happy skulls. Kaya lang maraming the audience na hindi nila na gets yung ano ni Paula. Akala nila morbid kasi bungo-bungo. Pero yun yung ano niya as a figure, tinanggalan lang niya ng flesh, yung mukha or yung para siguro para maiba din, parang ganyan. Pero it doesn't mean kasi puro, so tinatawag nga siya ng iba happy skulls kasi puro happy naman yung mga subject niya Kulay nga. Makulay, pati yung subject niya, puro laro, puro yung mga ganon. So minsan sabi ko sa kanya, Paula, tagal na natin inalagaan itong skulls. Baka pwede alisin na muna natin si skulls. Kasi I like working with her kasi she's very responsible. Wala ka ng follow up. So ayaw ko siyang bitawan kahit although hindi kami nasisiro, parang laging 40% ang sales, pero hindi pa namin naranasan yung sold out. Kasi nga, naaano sila doon sa, bakit daw may skulls pero may bulaklak? So para bang, ang tingin nila, pag skulls, matapang or ano yung subject mo. Parang contradicting daw. So hindi nila nagigets yun. So, sinubukan naman din ni Paula. So far, okay naman. Yung dita, kasi we were talking about yung aesthetics ng artist, di ba? And you were helping yung mga artist mo to gain a kind of aesthetic na that would work sa market, di ba? Yes, Tama ba? yes, Kasi yes. from what I understand din is yung mga paintings na mag-a-appeal sa market, hindi necessarily mga paintings din na pang contest or pang Yes. statement exhibits o conceptual exhibits. Do you give advice din ba dun sa mga parts na yung mga pang Ateneo Art Awards, pang 13 artists? Hindi. No. So more dun ka sa business side of it. Yes, kasi yung mga award like Ateneo Art Award, no. Ano na yun dumaan na yun dumaan na ng mga exhibits yun, hindi naman nagpo-produce lang sila pag doon na mismo. I mean, I don't think hindi naman mga bago yung trabaho doon So binibase naman nila sa previous works. So parang hindi naman siya related. Pero di ba dito with those awards, yung mga galleries yung nag-nominate dun sa artist Yes, we can. Even collectors can. Have you ever nominated anyone? Yes. So constantly every time not every year. Ano bang Ateneo? Every year? Every 2 years?
I'm not sure. Alam ko ba every year? Oh. Oo, kasi you Hindi had naman. Louie recently, di ba? Yes, yes. Oo. I nominated also si Yanday Rit before, pero at that time hindi siya nakuha. And then after a year or two, hindi ko alam kung sinong nag-dominate, nakuha niya. So, ganun din. So, si Louie naman shortlisted. Ganun. So when you choose tita yung mga artist dun sa lineup mo, ano yung mga kino-consider mo? Kasi kung we've talked nung una, sinabi mo na pag may nakita ka from a batch na mayroong potential, nilalagay mo muna sila sa group shows. And then you see how the market reacts dun sa group show. So, dun naman dito with the solo shows or the two-person exhibitions, paano mo gine-gauge kung ready na ba yung artist na nag-a-apply sa'yo Well, to basically, if we can, although doesn't apply every time, no. But basically, ginugroom natin yung artist. Meaning, produce more works, or if you can help, para lang pang materials, sometimes hindi nila alam yun, ikaw na bumibili. Parang gano'n. Tapos, and then, maka-create sila ng parang mas na trabaho na, mas buo. At the same time, sinasabayan mo rin mag-develop ng client base. So kung tingin mo may enough client base ka na, tsaka mo siya ipasolo. Ganun ang nangyayari. Although meron din kaming tinatawag na parang regular artist and then parang visiting artist na hindi naman siya regular nagsushow sa KAIDA, pero gusto mo ring i-show. Minsan mahirap talaga ang benta, ang sales doon kasi wala kaming client base for that particular artist. Yun parang ganun. Mhm. Pero gusto mong bigyan din ng platform yung artist, gusto mo rin magkaroon siya ng exposure, so gagawin mo. Kasi hindi ka nga naman nagpupunpon lang doon sa kikita ka, ito lang isushow mo kasi hindi naman ganun. Never occurred in my mind. Oho. So yun tita, yun yung babalikan din natin yun. So may two sides kasi yung gallery kasi is like the middleman between the artist and the collectors. Di ba? Yung clientele mo tita, how does that, how did you, foster yung clientele mo with Kaida? Well, some, they just contact us through social medias. Some are our regulars. Yung start mo tita, kasi hindi ka naman part ng art scene before, di ba? Sinabi mo na Hindi ko rin, hindi mo na maalala. slowly lang. Slowly, then parang a friend of a friend, parang gano'n lang nangyayari. And then, pag may show ka naman, kasi noon parang when I started, parang mas ang mga collector noon gustong pumunta sa gallery. Oo, hindi kagaya ngayon na hindi na nagpupunta ka. How did they choose? Ngayon, Yeah, puro ano lang, catalogs. catalogs. Talaga? When did this start po? Nung nag-shift to catalog looking yung pagpili ng art? Well, matagal na rin Really? Oo, tagal. So hindi ho Kung siya, uso social media. so hindi ho siya function ng pandemic? No. Hindi siya It result ng was, pandemic? it was like that since before pandemic pa. But we have few clients na pumupunta pa rin, gusto pa rin makita physical yung work. Pero mostly hindi. Like halimbawa, I have a client who want Pancho Alvarez work. Familiar naman siya sa work ko. So, kahit hindi niya nakita in actual, okay lang yun. Hindi ba tita challenge yan? Kasi yung dating ng work, most of the time, mas maganda pag in person mo makita eh. Pag actual mo makita, di ba? Surprise na lang sa kanila yun. Matuwa na lang sila doon. Pero mostly naman halos yun din yun. Nagkaka-difference lang sa
kulay, minsan shading, medyo light, medyo bright sa pictures kaysa actual. Parang gano'n. So maraming especially yung mga south, like Muntinlupa, mga gano'n. Hindi kayo makapunta ng Quezon City. Iba na yun. So actually social media, it helps also. Like clients abroad, hindi naman nila nakikita. So, but they buy because they like. Or minsan, parang aware din sila siguro sa nangyayari din sa art scene natin dito. So, mga gano'n. Pero karamihan niya, social media na lang. Amen. Hindi ba din na nakaka-affect yung social media sa sex trip? Kasi because of social media, collectors have the option to go straight to the artist. Yeah, true. True. But in our case, especially yung mga tawagin natin mga regular or hardcore, they avoid also going straight to the artist because they're aware of the dynamics. They're aware na aayawan ng gallery yung artist na yan pagka ganun siya palagi. Diba? So, pagka ganun, on his own siya. So, hirapan. Hirapan. Although there are few na they made it kahit walang gallery. Pero, kada panahon din, parang during this time, parang karamihan talaga may gallery. Represented by galleries. Yung dito, so Kaida is 20 years na, di ba? To 20. Magto 20 years this year? Yeah. Wow, congrats! Kailan po? Well, iniisip namin ngayong year-end, instead na regular year-end, yun ay parang naka-anniversary. Kasi it was physically there, but registered 2026. Okay. Ang galing. So, Parang time flies talagang, hindi ko alam, magtatagal din ako ng ganito. yung gusto ko dito tanungin, kasi, di ba, 20 years na kayo, and then, yung format ng gallery mo is different from most galleries Kasi most galleries, meron silang opening, tapos by 9 p.m. tapos na. Oo. Di ba? Yung sa'yo, rene-require mo, like, you hold Kaida in Madrid yan ba? Tapos naglipat na kayo to Camias, di ba? Camias Terraces. And when you were in the process of looking for a place, yung requirement mo is dapat meron outside space na pwede tambayan. Yes. So, ano yung purpose mo dito by na requirement yung tambayan? Kasi most galleries would want na after the cut-off, uwian na eh. Well, parang we started it that way na yung pa, na parang, no, unang-una we're not in the mall na may curfew pa. So, we stay late. So, nasanay na silang ganun. Nasanay na rin akong ganun. So, big deal. Basta ako, kinoconsider ko lang palagi na sana may space din for the artist. Hindi naman, during opening kasi, di ba, it's really for the artist. Artist reception yun. So, they can stay. Invite friends, Dita, ito pa. One of the thing din, kasi mga artist, nag-uusap kami about openings and galleries, di ba? And yung isa, Chinichismisan din. oo, wala. may nag-uusapan. Industry natin hindi tayo magchismisan na tayo lang. Dito, yung isang pinag-uusapan namin is opening. Anong opening ngayon na kasi usually weekend yan Anong opening this weekend? Sa Kaida meron. Yung chicken wings. Kasi yung iba may mga signature food din yan. So kami parang, okay, chicken wings tayo this may opening sa Kaida. Ano yung kwento behind the chicken wings? Kasi yun yung Well, naman, it was not intentional. Actually kasi dati, nag-iisip ako palagi kung ayoko nung parang gusto ko iba-iba din, pero napapagod na ako. Kasi nung we started, catering. Pero ngayon, ang mahal na ng catering. Hindi ko kaya i-sustain. Ang mahal-mahal na ng catering ngayon. 400 sa cocktail lang, 420 per head. Just ko, dami mong pinapakain, dami mong painumin, di ba? So, mahirapan.
So, sabi ko magluto na lang tayo. Yung chicken wings. Tapos, Kanino recipe yun, tita? wala, parang kami lang, ako lang din. Tapos si Mang naging master na rin niya. Basta ganyang temperature, wag mo masyadong para hindi mag-dry. Mhm. So, na-master na lang din niya. Mhm. When I floated the idea of this art podcast, a lot of friends were asking how they could support. The easiest way is to hit the subscribe button. It's free, it's just one click, but it would do wonders for Studio Maya. So please subscribe, and we will work very, very hard in improving our set. Thank you. So we were talking about yung opening, Mhm. yung kaida and then the chicken wings, and Mhm. then yung expenses dito of opening a show, magkano inaabot yun? Depende, pero on the average, nasa 25. 25,000 per Mm. opening, di ba? Mm. So that Mm. includes na yung food, Food, yung drinks, yung mga pinapaprint mo, yung ano pa ba, writer. Depende din kasi minsan mahal ang writer. mhm. Kasi yun nga tita, with Studio Maya din kasi, I tried before na opening ng show, and yung pinaka-problem ko is hindi ko alam if may bibili. Mm, mm. Diba? Kasi most of the time naman minsan mahirap talaga magbenta eh. Mm. Lalo na kung Yeah. avant-garde yung Yeah. itsura ng mga Yeah. artworks, diba? Totoo. So may ganun na risk with the galleries. Oo, Diba? How do you oo. handle that? For for ilang years wala talaga negative. Abono ka ng abono. What do you mean dito for ilang years sa start? Yeah, 'pag nag-start ka kasi hindi naman lahat na show meron at kung may benta man minsan kulang pa dun sa catering mo. Ay yung renta mo, sweldo sa tao, mga utility bills and everything, saan mo kukunin? Abono talaga. In fact, there was a time pinapatigil ako ng tito-lito mo. Sa gallery? Oo, kasi sabi niya hindi naman daw negosyo yung ginagawa ko. Kasi sabi ko hindi naman talaga ako nagnenegosyo, ano lang, enjoy lang ako. Mabisyo yan, ay magastos yan, bisyo mo sabi sa'kin. So you've never thought of a gallery as a way to earn money. For you, yung tingin mo sa gallery is it's something you enjoy. Something I enjoyed, something that will, ano ba yun, yung oras ko, tsaka masaya ako, parang gano'n. To start na ganyan, pero nung bandang huli na rin sabi ko, "How can I sustain this? I have to make kahit paano." So nung dumating yung time na, okey nako-cover na yung overhead ko, hindi na ako nanghihiram ng pera sa aking ano, masaya na ako do'n. And then eventually 'pag may surplus, makakapag-shopping ako, parang gano'n. Parang Parang ang babaw lang ng ano ko doon sa art na ang babaw in a sense na hindi ko siya tinitingnan na bubuhay sa akin. Maybe because noon kasi wala akong contribution sa bahay. Hindi ako nag-aambag kung ano mang meron kami sa bahay. Pero siyempre, nag-iiba na rin dahil ang tagal na. Like, minsan nga mga collector ko pang magsasabi, "Ay, ang tagal mo na sa art. It's about time you make money." Parang sila pa nagwo-worry sa'kin. Pero siguro, I don't know, but it's just more of nag-e-enjoy ako. Basta sa ngayon, I'm happy na hindi ako nag-aabono ng overhead ko. Pero marami ding shows na hindi talaga kumikita. Wala talagang benta, minsan zero, kasi more or less nape-predict mo naman yan eh, kasi parang alam mo na wala kang client base sa artist nito. Pero gusto mong i-show, gusto mong pagbigyan, gusto mo rin siyang mabigyan ng platform, so i-show mo siya. So yun tita, yung question siguro, ano yung tips mo for artist para magkaroon ng client base? Is it the responsibility of the artist or responsibility din siya ng gallery, or is it a responsibility of both? Both siya, pero siyempre basically, the artist should have to come up
good work. Good work with reasonable price. Kasi kung mapansin ka naman yan na, ay, ang ganda ng trabaho, tapos mura pa, they will support. Kasi kumbaga, maliit pa lang yung amount to gamble or to, di ba? Kasi we have to face na iba na rin ang mentalidad ng mga client ngayon. Yung mga, those were the days na yung mga parang for the sake of art, di ba? Parang hindi na rin ngayon applicable masyado, especially to the young collectors. Ano tita ibig sabihin ng good art and reasonable price? Ano yung range? Kung mayroon tayong sinasabi na parang beginner's price, yung ibig sabihin parang nagpapakilala ka pa lang, so group show ka, or bagong graduate, or ganyan. So, makikita mo naman yan among your, yung mga kabatch mo. Oo, kung medyo di kayo magkakalayo ng presyo. So, Kasi dapat aware ka rin doon. Kasi dito, yung napansin ko din, I mean, kasi for example ako, hindi naman ako exclusive to any gallery. So, essentially, I can exhibit across galleries. Diba? And napansin ko is, there are certain galleries na mas mabenta ka compared sa iba. So, ibig sabihin, mas kilala ka ng clientele nila. Kung ako, i-exhibit ako, let's say, with Gallery X. And then, nasa 80% yung selling rate ko with Gallery X. And then I go to Kaida, suddenly I'm a new person. Diba, I'm a new artist. Yeah, totoo yan. Oo. So, how does that work po ba? Kasi, napansin ko parang magkaiba eh. Yung art market, hindi siya isang buong market lang eh. Parang may mga galleries din silang pinapatronize. Oo, meron. Pero mas malaki yung part pa rin na halos lahat. Oo. Maraki pa rin yung part na, bumibili siya sa ganong gallery, bumibili din siya sa ganitong gallery, bumibili siya sa amin, ganun. Meron namang mga galleries na parang meron silang sariling client base din, na parang hindi rin napupunta sa iba. Tapos yung ibang artist, yung mga artist din nila, parang iyon lang din ang pinapatronize nung may mga ganon. So, yun nga dito yung problema with pricing eh. Kasi kung nga dito sa Gallery X na I was telling you, nagsimula ako, let's say, nasa 12,000 yung 2x3. Pero yun nga, paakyat ng paakyat, so yung price mo, ma-adjust mo na from there. So until na dumating ako sa mga 80 to 90% selling rate sa Gallery X. Pagdating ko sa Kaida, yung price ko is the same na with Gallery X. And hindi ko na siya pwede babaan kasi yun nga. Diba? Yeah, oo. So how do you deal with that ba? Kasi pagdating sa'yo, mataas na yung presyo ko and iba yung clientele mo compared sa clientele nito. Well, it happens talaga. Ganun talaga. Wala tayong, kasi once you establish your price, mahirap nang ibaba. Although there are very few na ginagawa yan. Kumbaga parang adjust. Lalo na kung ma-feel nila na parang may resistance. Pero it's not a common move. Bihira yung gano'n. Yung ganun tita, so yan, building up clienteles, building up artists. So doon tayo sa artist part. Ano yung nakikita mong exceptional sa mga artist na umaangat yung clientele, na nagkakaroon ng malaking market? Ano yung nakikita mong? Alam mo, ang hirap i-determine yan. Ang hirap kasi iba-iba talaga yung tingin ng audience sa artwork. So, iba-iba ang at saka parang panapanahon din. Parang like ngayon tingin ko parang ayaw na nila ng masyadong mga seryoso or yung mga, diba, parang nag-iiba din, parang nag-i-evolve din ang market, yung viewers ng paningin nila sa art. Yun. Kaya parang siguro at this generation, parang mas tinitingnan nila more of yung relatable na subject. Hindi masyadong malalim, na hindi masyadong maraming issues. Parang ganon ang. Kasi if you remember, there was a time na
mamayagpag ang substract, ang abstract, and then naging figurative. Tapos ngayon naging mix na. No, di ba? Mhm. Yeah, so may trends talaga kung pina-follow, ano. Mm. Pero is it advisable ba for an artist to follow the trends? I don't think they're following the trends. It's just that it's their time. Yun yung panahon nila ngayon eh. So yun ang ginagawa nila. Kasi hindi naman siguro dahil ito yung mabenta, kundi parang yun yung sa era nila, sa panahon nila, yan yung mga nangyayari or yan yung art. Oh, I asked tita kasi you're friends din with the big ones like sila Sir Manny, Mm, mm, mm. di ba? Mm. And ito yung mga nag-ascend na through that part na hindi na sila dictated by the trends eh. Yeah. Oo, so ano tita nakikita mo dun sa trabaho nila na paano sila nakalampas dun sa times na nagdi-dictate na ito yung mga uso? Actually, I don't think nagko-conform din sila sa uso at that time eh. They have their own distinct style na yun from the beginning. Nag-evolve na lang, ibig sabihin nag-improve or ano, pero parang at the very start, yun na yun eh. Yun na yung style nila eh. So siguro yung time din nila na yun yung nakaka-connect sa audience, di ba? And yung collectors ho nila nag-mature na rin Nag-matured na with rin. them. And then itong mga young collectors, alam mo naman, sikat o yan. So, follow. Oo. So, kumbaga, ang mahirap lang naman talaga sa artist yung mag-establish or maka-create ka ng name mo. Yun talaga yung challenge doon. Pero marami naman, although mahirap. May checklist ka ba tita on Wala, how to make that name? wala. Pero in your experience, sino-sino yung mga nakaka-create ng name? You don't need to name names pero yun ano tita, ano lang yung qualities na meron sila? Or ano yung mga ginagawa nila na hindi ginagawa ng iba kaya sila nakakarating sa status na meron sila? Well, yung iba, they just maintain the genuine sila doon sa mga ginagawa nila. Diba? Kung minsan kasi, parang dapat yung art, it speaks your personality as an artist. Diba? Pero yung iba, ang layo. Or, maring malayo kasi iba yung inner niya than doon sa physical na nakikita ng tao. So, di ba, kanya-kanyang lang talaga yan. Yung iba napapansin sila dahil sa tagal. Yung iba napapansin because yung kanilang technically are good. O yung iba napapansin dahil madaling makarelate sa trabaho niya. O yung iba naman papansin dahil may tinatakil na issues. So, iba-iba yung ng artist, which is iba-ibang viewer din. So, may artist na binibili ng ganitong collector, pero yung ibang collector ayaw. So ito dito yung sinasabi mo na hindi gumawa ka lang, may makakapansin yan. Mm. Ano? Kasi yun yung advice mo sa akin before. Hindi, ibigay mo kung anong gusto mo gawin. Yeah. Makakahanap tayo ng someone na magugustuhan. Yeah. Oo. Kasi ang paniwala ko rin kasi, habang tumatagal naman nag-i-improve ang artist eh. Basta you just continue doing your craft and be serious about it. Nakaka-create ka rin ng trabaho eh. But you have to be also aware lagi. Kasi minsan, nauunahan ka o natatabunan ka. Yun ang gusto ko noon na idea ko yun na may iba nang gumagawa, di ba? So parang ganun din. Kasi dito ang nangyayari parang kung sino ko nang maglabas, kanya yun. Tapos nangungupya ka na lang. Parang ganun. Pa. It's because of the social media din, dahil aware lahat. Pero nung araw, wala naman dito siya. Yung sa business side dito, so we've gone past to yung marketability ng artist, tapos yung how the scene works para ma-determine kung sino yung next one. Ano? And I think those are very sound answers kasi I've been studying din how things go about sa art world, and I think pareho tayo ng observation.
So anyway, yun. Wala talagang formula actually. Walang formula. It's You just pour. you put yourself out there. Yeah, oo. Diba? You put yourself out there the best way you can, tapos palagi yung best foot Yeah, forward. which is vulnerable ka rin. Talaga. Exactly. Kaya nga hindi madaling maging artist. Hindi ayoko maging artist. Nakikita ko anong hirap. Oh my God, mahirap maging artist talaga. Yeah. So it's the best foot forward all the time. And yun nga, it's how you carry yourself din and how you evolve, diba? Kasi when I was talking din kila Sir Manny, may ganun yung pinagdaanan. Sumikat sila Sir Manny, matanda na sila eh, diba? During that time naman, hindi naman ganun ka. Yeah, marami ding nadaanan yan ng mga Pero you just continue. Kasi it's a talent eh. Wala namang makanakaw sa'yo yan. Di ba? So dito na lang, tita, since I'm trying to make the pod educational din for fellow artists, ano? And one of the things na, yun nga, nakikita ko and then nakakanasan ko with our conversations is, paano naging 50-50 yung hatian ng gallery and ng artist? Yeah. Well, when I started, it was 60-40. 60 sa artist, 40 sa gallery. Lahat na expense sa gallery. Parang the artist will just bring their work. And I don't know when that started, yung 50-50. Actually, hindi ako aware. I think 2013 or 12 or 11, mga ganon. Tapos, may isang artist nag-show sa akin. Tapos, nung nag-anuhan kami compute, 60-40 ka pa rin, tita. Sabi ko, bakit? 50-50 na sila. Ganon ba? O sige, 50-50 na rin tayo next time. Parang ganon. So, parang iba. Ako, I experienced that personally ha. Sinabihan ako na sa artist. No, in-inform ko lang siya. Sabi ko, hindi na tayo 60-40 ngayon na 50-50 na tayo. That I don't understand. You know, the gallery is not the one doing the work. The artist producing the artwork. I don't know what the gallery is doing to get 50%. Okay. I remember one gallery, kinausap yung artist and then inisa-isa yung expenses. Naintindihan ngayon ng artist bakit. Yeah, so ito nga tita, I mean, me running a space din, I understand that. You said pa lang kanina, di ba, na you spend 25,000 on food pa lang. Oo. During the opening of Food and drinks. Food and drinks. Kasi magkano na ang beer ngayon, di ba? So, magkano na ang food. So ano dito yung breakdown ba? Ano yung breakdown? What are the things na artist can see na hindi dinidisclose ng gallery na ginagawa nila for them? Oo. Yung itemize kung ano yon. If you wanna share it. Minimum of 12 kilos chicken. Minimum of 5 cases, 5 boxes of beer. Which is 1,300 per box. Minimum of ang dami, hindi lang naman chicken, di ba? I mean, but I do not, kasi ako, masaya ako pag nagpakain ako eh. Like, lagi ko iniisip, galing sa malayong lugar yan, pero pinuntahan ka, huwag naman magutom, di ba? Parang ganun. I always consider that. Kaya siguro, kahit paano, hindi naman grand, pero kahit paano, may food. Yeah. Decent enough to eat. So, aside from that, tita, you have your overhead pa, di ba? Yeah, we have overhead, like yung electricity, water, internet, your stuff, the rental, which is so heavy, di ba? Actually, nung ako talagang labas lang ng labas kasi minsan mabebentahan ka, minsan wala. Minsan naman may benta, pero dahil mga bata, mura, hindi pa enough sa ginastos mo sa sa opening. I-compute mo pa yung halimbawa like 20 days or 18 days tumatakbo yung yung exhibit mo. Yung rental mo ng 20 days, saan mo kukunin? Sweldo mo sa mga tao. Minsan parang hindi naintindihan ng mga artist yan na hindi naman lahat na show mo may kita. Ito nga, kasi 'di ba dami ko mayroon akong mga naging assistant na artist. So kasi open ako sa gallery eh. So nakikita nila talaga, sabi nga ng isa,
kita. Binabawi lang din pala yung kita natin nung nakaraang buwan, parang gano'n. So, nag-sold out yung isang show, yung mga dalawang show naman walang kita. So, nahahatak lang din do'n, parang gano'n. Well, the reason siguro isa yun na nag-survive ang Qaeda kasi nga as I said, hindi naman ko naman inuuwi sa household ko yung kinikita ko. Pero siyempre, iba na ngayon. Gusto ko na rin kumita. Pero yeah, I mean, last art fair, did well naman dito, di ba? Well, I Oo. think I deserve it naman, you know? I mean, I'm still happy doing kahit hindi naman ano, basta wala na lang akong Mm. yung mabigat na dalahin ba na, oo, just for the sake of ano na i-ano ko, no, 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 no. Pero alam mo lahat 'yan, na-e-earn mo naman 'yan through the years, eh. Yeah. Oo, tsaka hindi naman tayo pinabayaan din ni Lord, eh. Lagi naman siyang nandiyan. So, we don't do hard, marketing, 'di ba? Parang hindi naman kami ano talaga, eh. But, client come. Yun tita, kasi aside from yung thing dyan is, uh, yung artworks, di ba, once it's sold, you have to pay taxes for that, di ba? Ito yung nangyayari nga kasi sa atin. O sige, bakit hindi nila maintain ang 60/40 aside sa overhead? The discount comes from the gallery. So minsan hindi alam ng mga artist yun. So parang halos standard 10%. But kailang minsan talaga humihirit. Pero ikaw naman as a gallery, it's not that binababa mo yung presyo kasi we established the gallery price naman. Pero I have a client na he's a regular tapos wala namang ibang nagka-interest doon sa work. So kung lower pa doon, bigay mo na rin para makabenta din yung artist. But yung sa artist doon buo. Yung cut ng artist. Yes. O yun. Oo. Hindi na nila alam yun. 'Di ba? But yung mga delivery, maraming mga ganun eh. Overhead plus delivery plus the tax. I think what I understand from it is the gallery shoulders the tax part na rin, ano? So maraming, yun nga, maraming hidden expenses na, I mean, hindi siya hidden expense. Maraming expenses na hindi alam yung artist na kung saan napupunta yung 50% of that cut. Mm. Ano? Pero from what I understand din, tita, na yung 50-50 cut with the gallery and the artist, hindi rin yan forever eh. Depende din kasi may mga mga artist na talagang made na, bumababa din yon. So kunwari, ano, tita, yung artist na nag-exhibit sa'yo is a made artist na may sarili na siyang market. Let's say yung isang pyesa niya is, yung minimum na maliit is like 500,000. Meron na kayong pwede gawin agreement na ilan percent yung sa inyo? Like 5 or Sinasabi ng 10%? artist yun. Ganun? So, sinasabi ng artist yun kung anong gusto. Oo. Ah. So kunwari, sa sinabi na, okay, yung kikitain mo dito kasi palagi siyang sold out. Kung kikitain mo dito is like 5 million. Ilan percent na pupunta niyan sa gallery? Depende sa Depende agreement sa nga agreement. niyo. Pero hindi na yan 50-50, di ba? Hindi na yan 50-50. So, ganun talaga. Ganun talaga. Kasi mas malaking amount, you adjust. At saka yung artist naman hindi na rin papayag dyan. Oh. Sa mga ano lang, kumbaga mga mid or mga young, applicable siya. Pero kahit mga seniors iba eh. Depende talaga. Depende sa artist. So, for example, ako po, Hmm. let's say, manifesting na rin. Mm. Let's say, maging nasa status na rin ako na nasa sold out ako palagi with, and nag-show ako sa Tapos Qaeda. ang mahal na ng 3x3 mo. Yeah, na mahal na yung 2x3. So, I can negotiate na, okay, dito hindi tayo 50-50. Oo. Ganun na rin na, ano na tayo. Kasi wala na halos eh. Fortune space na lang yung sa gallery noon eh. Bago pa nga dito bumukas, sold out na. No? Oo. Yeah. Diba? Oo. Okay lang yun. Okay lang. Depende sa agreement talaga. Depende. Also, depende rin sa relationship. Mhm. Like, I talked to one artist who did a show na
50-50 pa ba tayo? Bakit tita nagbago ka? Hindi, tinatanong kita kasi sikat ka na eh. So ikaw mismo tita nagtatanong ka na? Sabi, Ah, hindi 50-50 pa rin tita. oo. Wala namang ano yan, sa akin hindi issue yan as long as napag-usapan. We can do charity exhibits na walang kukunin ang galing. I don't mind, basta napag-usapan. I mean, don't change the rules at the middle of the game. Parang ganun. Basta sa start pa lang. So even tita mga starting, mga mid-career can approach you na, "Oh tita ganito yung ano, puwede ba tayong mag-negotiate with the percentage?" Yeah, ano naman. Uy, yeah, yun nga yung inaano ko din tita, eh, kasi, nahihiya yung ibang artist na yun din yung problema with for example ako nagsa-start pa lang ako, takot ako to negotiate. Oo. Kasi kung ano lalo na with charity events, may mga galleries who would ask you for paintings na puwede nilang i-show sa gallery sa events tapos they'll give you yung hatian. So sa'kin is, you can negotiate that, eh. 'Di ba kung hindi mo gusto yung hatian, Hindi puwede ka mo sabihin na, komportable. "Ay hindi ako komportable diyan." Puwede Yeah, mo yeah. i-argue 'di ba Hindi na I ka think komportable, hindi ako komportable, di no deal. oo. Ganun lang. Why Or make it or complicated, di or ba? make a counter offer na, Yes. "Ako better if ganito." 'Di ba? Puwedeng mapag-usapan, yun nga Oo, sinasabi ko, puwedeng mapag-usapan pero kung hindi amenable yung isa, eh, di wala. oo. Pero you have to be okay na hindi magpo-push sa'yo yung deal 'di ba? Mm. Kasi that's the business language Yeah, naman. yeah, yeah, yeah. Oh, Lalo na pagka parang feeling mo parang no trust, mahirap. yeah, oo. So yeah, just making it clear ano, kasi this conversation mapa-publish 'to sa YouTube. Oo. At least makikita ng artist na meron naman options and if meron ng certain status na ma-achieve, very, very negotiable na yung percentages. Yeah, yeah. So, hindi naman siya set in stone, 'di ba? Hindi naman, depende talaga sa pag-uusap yan. Mhm. Depende yan sa pag-uusap ng artist sa gallery. Hmm. But you have to do it before. Yeah. Hindi yung nandiyan na tsaka kayo Saka magpapalit, Oo. yeah. And ito tita palagi ko sinasabi sa mga artist na kausap ko, palaging may paperwork. Uh-huh. So, yun din yung thing ko na if ever makikipag-negotiate kayo, sure na Black you and have white. agreements, yeah. Uh-huh. Actually, alam mo, sa tagal ng KAIDA, wala kaming ganun. Really? Hindi, tita nagpipirma ako sa inyo. That's the consignment. Yeah, pero dun sa consignment may agreement na dun, eh. Oo, sa consignment but not really yung formal na, "Oh, ito yung makuha mo, ito yung" wala. Oh, pero tita, di ba yung consignment yun na yung form niyo, yun yung agreement niyo? Oh, yun na yun. Pero yung iba kasi talagang makita mo yung ibang gallery, ang haba-haba kaya ng ilang pages yung agreement nila 'pag Ay, nag-exhibit hindi ka. naman yun tita. At least paperwork, kahit isang page, wala yung consignment form. Yeah, I yeah, think yun form lang. na yun of an agreement. It was just an acknowledgement that these following works are with us to exhibit and this is the prices. Yun. Yes, yun Pero yung iba kasing gallery which is more formal, talagang naka-state doon yung mga like anong gagawin, artist should bring their work, blah, 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 and works of the artist should stay with the gallery. Mga ganon. Ang dami nilang oo, pero mas formal yun actually. Kaya lang ako hindi ko nakasanayan. Kasi I talk to the artist personally. Hindi naman sa Oo. inyo kasi tita, once nabenta yung work, may check ka na agad, eh. Di ba yung iba kasi mag-aantay pa sila ng 3 months before i-release yung check sa'yo. Ayokong patagalin, eh, kasi ayokong humawak ng perang hindi akin. Ay. Tsaka nandiyan na, in-expect na ng mga artist yun. Oo. Kasi lalo na alam mo naman yung mga young artist na alam mo naman na Day to day din, di ba? yeah, oo, kailangan din nila talaga. So, Yeah. yun. So, basta mayroon ng ano na yun. Oo. Ngayon lang hindi ko pa naupuan. Hindi, lumilipat kayo, eh. Lumilipat kayo and ano, eh. Hindi ko alam saan ako mag-o-office. Nandun pa mga gamit, nandun ako. Ewan. Oo. Anyway, but I have to that na. Yun tita, so nasa end naman na tayo ng conversation. Yung Isa pa pala, Oo. yung naisip ko lang. Yung pagdating sa mga napag-usapan natin yung sharing, minsan sabi ko, wag na lang yung ano din. Ginagawa din kasi ng ibang artist yan, halimbawa nag-exhibit sa'yo, tapos
may mga dumiretso sa kanila. After, pag-end na ng exhibit, ipo-pull out na, tapos ibibenta doon sa kanila directly. So, ano bang reason nung client ba't nagdirekta? Siyempre, nagdirekta yun dahil gusto makapira. So, yun lang ang naman doon. Pero sana respeto mo rin sa gallery. Ituro na lang yun sa gallery. Or, although maintindihan mo rin minsan kasi survival din, pero kasi if you make it a habit, hindi rin magandang maging hindi rin magandang maging effect. Yeah, hindi lang for the gallery, even for the artist eh. For the artist. Oh, For the artist. yung sa akin, tita, pag may magpapa-commission, yung binibigay ko is gallery price na. So kasi may ecosystem na binubuhay yung transactions between artists, collectors, and galleries. And most of the mga hardcore collector understand. Yeah. Kuha naman yun. Kasi, in fact, meron akong collector. Pag may lumalapit sa kanya ng artist na nagde-direct na magbenta, parang iniisip daw iniisip daw niya. Hindi. Tabaan kayo ng gallery dapat para that. Yun, tita, second to the last question, ano yung benefits of works going through sales sa galleries instead of collectors going straight to artists? Siguro, una-una, mas legit siya. I mean, documented siya, di ba? Na ito na-show sa ganitong gallery. So, pagdating kasi ng panahon yon, yung tracing back, may record ng gallery. Like ako, when I started, nandyan pa rin yung mga record ko. So, kung yung collector ko magtanong, ay, magkano ngayon bili ko ng 3x4 ni ganon? So, iba pa rin yung tumaan sa although hindi mo naman talaga maiwasan, may dumidirekta eh. But siguro ang pinakaano doon, minimize if you cannot avoid. Kasi if it will become a habit, babalik din sa'yo yun. Babalik din sa artist yun. Mawawalan siya ng gallery, maubos yung kanyang connection, wala na siyang napuntahan. Siya ang naglalako ng trabaho. Even if binibenta nila at gallery price yung commissions nila pag dumiretso sa kanila. Yun ang importante. Ma-maintain mo yung gallery price. But, pero, that's the key. Example ko lang, isang kilalang artist na ang mahal-mahal ng kanyang trabaho. Lahat yun, na collector pwedeng dumirekta sa kanya. Ni-entertain niya. Pero never niyang ibigay yung presyo. Gallery price ang binibigay niya. At mas maka-discount ka pa sa gallery kaysa kanya. Kaya siya, love pa rin ng mga gallery. That's how you protect your gallery. Yeah, I mean, I practice that din naman. So it's advice din for fellow artists na to maintain the price kasi yung language kasi ng business is through the money eh. 'Di ba? Kung magkano yung pinapresyo mo ngayon at pag binababaan mo yan, ibig sabihin is hindi ka Sira yung at saka ano mo. Ano yan, kalat. Yeah. Kakadirekta naman dyan. Mas mura. Hmm. Pero you as an artist, i-enjoy mo yon kasi but eventually, parang nasu-short-lived din yung career mo. So, so yung sinasabi mo, tita, is by not maintaining the gallery price, even with commissions and direct buying, it affects your marketability. Yes. That's what you're saying. Ikaw ngayon, nagpapadirekta ka eh. Client goes straight to you, you give your AP, and then iso-show kita. Sinong bibili sa akin? Ganun yun. So, yung sinasabi mo, tita, is we should think long-term. Yes. Kasi short-term masaya siya. It's a career. Oh. So, kailangan mo talagang long-term. Long-term, ano? Kasi short-term masaya siya eh. Marami bumibili sa'yo. Pero yung value mo na going up. Lalo pag medyo nakilala ka na. Pero, yun din, isa ding bagay yan na we have to educate our artists. We also have to educate the viewers. Kasi hindi rin lahat na viewers or clients na intindihan yung dynamics na yan.
akala nila for their own gain, nakamura sila. Mhm. Nakamura nga kayo pero minsan, hindi lahat, pero madalas, Hmm. short-lived yung career ng artist. Pero ito tita kasi yung isang ano ko din with the 50-50. I mean ako naintindihan ko yun ano. Since I mean I run my space din. Pero as an artist kung maaari ako, meron kasi akong na-experience before na hindi naman binenta ng gallery yung works. Kumbaga all the collectors came from me. Kung market ko yun, collector ko yun, pinaghirap. Kasi nagigets ko nga 50-50 with the gallery. Pag collector mo tita, no problem. Kasi ibig sabihin, I was able to gain a new market through you. So you deserve the 50%, di ba? And for example ako bilang artist, nag-exhibit ako dun sa space, pero lahat ng bumili from there is through my network. So for me, when that happened, parang it felt unfair for me kasi I was the one who sold the works. So parang yung bill, it was not justified. Yeah, kasi it would be justified if galing sa gallery yung market. Pero if it's through me na naman, ba't pa ako nag-exhibit sa inyo? Ako naman nagbenta ng works. Wala naman akong nakuha ang ibang value by exhibiting from you. Diba? And then you got 50% of my hard work na ako nagbenta. You just gave me a space. I can do this at home. Kumbaga, yun yung thing ko, yun yung thinking ko. Oo. Diba? Meron kang comments with that kind of Don't bring your work. Huwag ka ma-exhibit dun. Ha? Ako, kung ako ganon, as simple as that, don't bring your work. Kasi once you are there, you have. You have to fulfill the agreement. Yes. Or don't sell your work. Hayaan mo sila magbenta. Ganun But you ba? cannot also. Don't take it against them na client ko rin naman yung pumunta. Maring client mo ngayon, baka sa susunod, may bagong client din. Diba? Kasi minsan, hindi yung, pag nag-exhibit ka ngayon sa akin, may client na ako kaagad. For you. Kung minsan, it takes time. Kasi nga, nagde-develop ka ng client. At pag nagde-develop ka kasi ng client, yan din yung mga tumatagal. Yun din yung maging regular mo. Yun yung din maging followers mo. So kung ang follower mo ngayon isa, maging dalawa, maging tatlo. Ganun yun lang. So just give and take lang. Don't take it against the gallery. Kasi I heard one artist nagsasabi din siya. Alam mo, ako kasi pag nag-exhibit ako sa isang gallery, hindi ko inaasahan lang yung gallery. I also do my work to invite my mga existing client ko. Yung sila mismo, tumutulong din sila sa gallery. Hindi nila iniiwan lang lahat sa gallery. Kasi unang-una, reputation mo rin yun. Pag natulungan mo yung sales, yung gallery kung saan ka nag-exhibit, sabihin mo ng sold out yun. O diba? Sasabihin, sold out yung sold. It's between you and me. Alam nating dalawa na hindi lang naman sa gallery na effort yun. Pero you gain also the reputation or the Credentials. Oo, di ba? O tsaka yung nag-sold out ka or maganda ang sales mo. Pero joint effort yun, maaring mas marami kang effort kasi nga yung mga existing client mo follow. Which is good na sinusundan ka. Kasi meron ding mga iba, hindi sila sinusundan. Di ba? Like, I know somebody, exclusive siya sa isang gallery for ilang years. And then, nung umalis siya doon sa gallery na yon, worried siya. So sabi ko, mag-alala, susundan ka rin naman ng mga client. So anong sagot ng artist? Hindi yan totoo, tita. Hindi ako sinusunda. Nawala lahat ng client ko. So anong sabi ko sa kanya? Hindi mo client ko. Client ng gallery. So ibig sabihin, na-create yung market mo because of the gallery. Connection ng gallery. Pero dapat 'di ba, nakikreate mo yung client mo because basically it's your work. Yeah. So pag trabaho mo, kahit saan ka pupuntang gallery, sinusundan ka. Pag na-create lang din ng gallery yun, pag nawala ka sa gallery na yun,
hindi ka nasusundan. So, alin ang gusto mo to? Mhm. Alin ang mas matibay, di ba? Mas matibay yung sinusundan ka dahil ikaw, Dahil sa work talaga. dahil sa work mo. Dahil sa ikaw yun, hindi ka sinusundan dahil sa gallery. So, yung function ho ng gallery in that scenario was sila yung gumawa ng market mo. And hawak nila yung market mo. Hindi yung market. So, ibig sabihin dito ba nung kwento mo is mas organic yung market mo if naniwala sila sa trabaho mo Of course, sa of course. reputation mo ng Of gallery. course, yun ang tatagal, di ba? Yeah. Kasi minsan, pag superficial lang siya, Yeah. siyempre yung talagang ikaw. Kasi parang hindi naman kailangan or hindi naman siguro pwedeng gallery lang. Mhm. So, yeah, yun nga dito eh. So, what we're trying to say is with Kaida, talagang mas fino-foster nyo na the work creates that organic market. Oo. Hindi ako marunong maglaro niyan. Yeah, no, tita. It's complicated by itself. I don't want to complicate it anymore, no more than that. You know? Yeah, tita. Actually, bine-verbalize ko lang to kasi this is one of the reasons why I believe sa patakbo ng Kaida. Thank you. So this is me saying that outright ha. Kasi kaya din ako ini-interview kita ngayon dito kasi sobrang masaya ako with how you do things there. Yeah, pero minsan kasi tinitingnan na nila yung success ng baki or mga ganon. Pero wala ako sa ganon eh. Wala ako sa ganon. Iba naman. Parang I have my own little world that kaya kong i-manage, kaya kong, yun lang. Yeah. Na, kaya mo na sila, Mhm. hindi ko kaya yun, mga ganon. Parang meron lang akong sariling niche ko na. Yeah, and which is what we need naman. A niche. I've learned to love all the people in art scene kasi doon ko nakikita yung parang genuine yung mga tao, especially the artists. Yeah. Wala naman silang, it's a different world na parang walang pretensions, walang Yeah. Well, hindi totoo. naman dito lahat. Oo. hindi siguro lahat. Doon Pero sa circle mo. Yeah. yeah, doon sa circle ko, yun ang nararamdaman ko, di ba? Mm. Although, may mga ilan-ilan din na along the way, nasasaktan ka or baka nasaktan mo rin. Pero wala naman talagang perfect. Just count the people who are with you through thick and thin. Yun ang bigyan mo ng value. Yan ang bigyan mo ng pahalaga din. Yung nagpahalaga din sa'yo. Yung naman, ang mga circumstantial na lang yun. Ganun talaga, pag may journey ka sa buhay, marami talaga yung sanga-sanga dyan. Or just focus ko what is fair, what is good, what makes you happy. Yes. Ayun, Dita. So, last question is, one of the challenges ng mga artists, lalo na yung mga baguhan, is landing a gallery kung saan sila pwede mag-exhibit. Kasi ang daming artist, kukunti lang naman yung galleries. And of course, yung gallery, most of the galleries are business entities and they're looking for something that they can sell. Diba? So, ano yung advice mo for starting artists? How do they land the gallery? A show. Well, yun nga, basically group muna. Group muna. Pero alam mo sa totoo lang, ang hirap din ng actually ngayon marami ng galleries as compare noon. So marami nang pupuntahan din ang mga artists. That's a good thing na ang daming gallery kasi ang dami ding artists every year. Pero ang lang talaga, paano masustain, paano magtuloy, paano tumagal ang isang artist. Ang hirap din talaga. Ako kung pwede lang, gawin ko ito para tumagal yung isang artist eh. But wala eh, parang walang definite or walang formula talaga na i-number mo na ito number 1, ito gawin mo, number 2, ito gawin mo. Walang ganun eh. Walang ganun talaga. So, ano dito yung probable na pwede nila gawin? Like kung hindi kasi, for example, me,
Ako, I got lucky kasi nakasama kita sa India. Mm. Diba? So you got to know me, I had the opportunity to show you my works din doon, diba? And yun nga, parang how do artists get the attention of galleries? Well, do you have a specific advice ba for that? Kahit hindi specific, a general thing lang. General is pakita kayo ng trabaho, 'di ba? Kasi makikita mo naman doon sa trabaho like iba-iba. Normally pag bagong ano iba-iba na ganito, na ganyan. Tapos titingnan ko siya, sabi ko, tingin ko mas strong yung work mo pag ganito. Dito ang lakas mo sa ganito. Pwede ka mag-try ng gawa ng ilang piraso. Gusto ko makita, yung mga ganon. Tapos minsan naman, 'di ba, sabi ko nga usually group show. Makikita mo doon sa group show may mga perong medyo above sa iba. Mayroon. Doon, pwede mo i-groom yun. Pwede mong bigyan ulit ng another group show hanggang makikita mo yung trabaho niya na progress. Pero basically, makikita mo na kung hilaw pa. Minsan, nakakatawa nga Propose, solo show ka agad, hindi mo nga kilala siya, tapos makita mo yung trabaho, solo show ka agad. Ang ano ko dyan, bakit gusto mo mag-solo show? You think pag nag-solo ka, mabebenta ka? Anong anong naisip mo, bakit gusto mo kaagad mag-solo? Tatanungin mo rin yung artist, are you confident ka ba sa trabaho mo na luto na yan? Mga ganun. Minsan naman, di mo kailangan tanongin. Diba? So I have one artist before, estudyante pa, year-end, nayaya din. Kasi pag year-end, mayroong mga iba dyan, nagyaya din ng ibang artist. So nakita ko, sabi ko, parang unique yung style nitong batang. Kaya sabi ko, yung kulay lang niya sumasabi. Siya, parang umaagaw siya doon sa subject niya. Sabi, gusto ko makakita pa ng more works. So, gawin ko. Ginawa ko. Parang may pambili siya ng gawa ka pa para ano lang, yung mga 2x3, mga ganong size na. So, vision ko na lang. Tapos hanggang sabi ko, hindi pang maganda na yung style mo, okay na. Ang comment ko lang yung kulay mo. Baka pwede natin bawasan yung kulay. Kasi umaako siya doon sa subject. Papinig naman yung bata. Hindi naman siya. Yung mga tipong ganon. So, parang in a way guide lang din doon sa opinion ko, sa nakikita ko. But siyempre, hindi naman lahat open sa ganun dahil may mga artist talaga na strong-minded na, di ba? O minsan nga, makukomment pa ng negative sa iyo pag nagsabi ka ng ganun. So, pipiliin mo na lang. So, what you're trying to say, Tita, is your chances of landing a show is better with a group show, one. Yeah. And two is, you should be open to criticisms Yes. and adjustments Actually, hindi naman siya criticism. Suggestions. or advice. Advice. Yeah. So those are the two main Yeah, things kasi wala namang mawawala. Dahil, kumbaga bago natin ito ihain sa public, like bago ka mag-solo, siguro maganda na rin iayos natin, di ba? Saka yun, dapat open din yung artista, huwag masyadong mataas ang pride para yung suggestion mo na yun, yung advice na yun. Kasi hindi lahat open din sa ganun. Sabihin pa, dinidiktahan. Hindi naman ka dinidiktahan, sinasabi lang yun. Yeah. Pero kung diktahan, mahirap. Hindi naman dikta yun Suggestions lang yun. Open-minded ka. At saka, ikaw din mismo, ano ka din sa sarili. Totoo. Try natin. So it's group shows, being open-minded, and number 3 is being humble to it. Yeah. And always try your best to come up with good works. And of course, number 4, the last one is your body of works should speak for you. Oo.
Yeah, yun nga. Yun yung thing doon, body of works talaga. Yeah. That is the best advice anyone can ever give. Ano, Yeah. improve your body of works. Kasi hindi ka maging consistent. Yeah. Hindi ka maging consistent kung hindi nanggaling dito. Parang, well, basically, yun. Kasi may kilala nga akong artist eh. Tagal-tagal na sa art. Iba-iba pa rin ginagawa eh. May mga artist na ginagawa talaga yon because they have purpose for that. Like if you are an academic, di ba? Hmm. Nag-experiment ka. Nag-experiment ka ng medium, ng kung ano-ano, kasi ang ano mo doon is para may ipapas on ka sa mga estudyante mo or for the next generations na pwedeng gawing reference, ganon. Pero may mga artist talaga na iba-iba ang ginagawa din dahil hinahanap, nagpo-formula pa sila kung saan magkiklik sa market. So, iba-iba din. Hindi, walang masama doon. Para sa akin, walang masama doon. Kasi talagang ganun eh. Hanapin mo eh. Hanapin mo talaga ang sarili mo. Pero, basically, maganda yung nag-start ka kung ano yung nasa core mo. Diba? Siguro, i-blend-blend mo na lang somewhere. Kasi, sabi ko nga, kahit somehow, in a way, may compromise ka talagang gagawin. Yeah, and again, dinilinaw ko lang we're talking about gallery settings. Kasi iba yung pag-installations, Iba yun. iba yung pag-residency projects, diba? Oo, Magkakaiba yun. So what we're talking about is the Pero gallery dapat setting. maintindihan din ng artist yun. Yes. Oo. Kasi yung isang misunderstanding kasi dito nanggagaling sa, yung gallery dinidiktahan ako. No, the gallery is saying na these are the works you can exhibit sa galleries. Pero when it comes to residencies, iba syempre yung gagamitin mong mode doon. Kasi depende yan sa proposal mo. Hindi naman po ganito yung ginagawa mo mag galleries, ganito na rin gagawin mo. Yes, diba? oo. But, So these are completely different things, ano? Yeah, ibang entity yun. Plus, pag i-conform mo rin yung sarili mo sa isang bagay, hindi ka rin mag-grow. Yeah, exactly. Oh. So, parang walang masama sa mag-experiment. Walang masama doon. Basta siguro ang pinakaano lang doon is maganda yung trabaho mo. May katuturan. Isa pang naiisip ko rin, yung hindi ito ano sa topic natin. Minsan, or yung sa client, points of view ng mga client, no? Mayroong tinitingnan din talaga nila yung paano tatagal yung isang artwork, paano makikip or mamimaintain, maayos. Kung minsan din, kailangan din ng artist i-consider yon while doing their works. No, like example, kailangan itong i-frame or kailangan itong ganito, di ba? Maayos yung in a way, basically maayos ang presentasyon. Yes. Yun lang. I-ano mo, kasi i-ano dapat nila yon. Consider yun. Yeah, I think Tita very ano din naman, at least yung mga kilala ko artist. So very particular din sila on how long it would last eh. Iba yung medium, yung pag-varnish, yung paano i-store, yung materials na ginagamit, di ba? So very, at least yung mga kilala ko ha. I think may mga artist din kasi na pag pinasa may amag na agad eh. Alam mo yun yung or mga parang may lalaglag na. Or May mga ganon. or nag-warp na yung canvas, di ba? Yung may mga ganun kasi marami rin. Sabi ni isang senior artist na yun, naninigil tayo eh, kaya dapat ayusin din natin. Essentially, yung mga Tita, bingkwang, mga ganon. yung mga bangkok or yung ano nga, so I think your point is be professional din. Kasi kahit ikaw din kung bumili ka sa grocery store tapos expired na yung binili mong hotdog, maiinis ka din eh. Diba? Or 1 week na lang pala expired na tapos binenta mo pa at ano, diba?
So yeah, it's part of the whole practice. Yeah, talaga. yeah. Oo. Kasi yung iba, although few na lang yan ngayon, pero noon marami, may mga ganun talaga, hindi sila mindful. Mga ganun. Parang, hindi nga minsan, paano kaya ito isabit? Di ba? Yeah. Walang provisions ng ganito, paano kaya ito isabit? Ay, hindi na. So, marami pa tayong pag-uusapan. I think second round would be in order. Pero yun nga, for now, I think we covered a lot of things and I enjoyed that interview very much. Dami ko natutuhan, by the way, and I hope ma-process din to and ma-internalize ng mga viewers natin. Okay. Do you want to promote the new location of Kaida? Yeah, it's located at, ano ba yun? K Plaza Building. K Plaza ba? Camias Terraces? K Plaza K eh. Plaza ba? Ang nakalagay K Plaza, pero ang ay, but 129 K Plaza Building, second floor, Camies Road, Quezon City. So, ang pinaka-landmark is McDonald's. Tapat na McDonald's. Tapat ng Right across McDonald's. McDonald's. Before ka mag-Anonas, before mag-Xavierville, if you're coming from EDSA. But if you're coming from Katipunan, so Xavierville, then Camias, on your left is the McDonald's, on your right is the building. May sapat din home parking dun sa building, di ba? Meron naman. And yeah, I've been there during the opening. Ganda ng bagong gallery at taas ng ceilings. Mataas yung ceiling, yes, pero backroom.